Ang pagluluto, isa sa mga pinakaimportanting skill para mabuhay ka. Ito ay naglalaman ng mga kagamitan sa kusina at kailangan mo ng apoy para maluto mo yung pagkain. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, napilitan ako magluto. Kasi wala naman akong choice eh. Gusto mo ba ako mamatay sa gutom? Madalas akong pinupuri ng mga tropa ko na, ang sarap ng luto mo. Or, pwede ka na mag-asawa. Kahit binili ko lang naman yung sa karinderya. Tuto ka na magluto. Kahit pansit canton lang para may ambag ka naman sa thesis natin. Anyway, ang nag-inspire talaga sa akin magluto ay yung movie na to na pinamagatang Ratatouille. Isang storya na kung saan may daga tapos nagluluto. Ang dugyot ang pot. Imagine mo ilang kanal na yung napuntahan tapos hayaan mo sa kusina magluto. I mean, kung masarap, worth it naman yung sakit na makukuha mo, di ba? So nag-umpisa ang storya kay Remy, isang daga na mahirap ang pamumuhay. Kasi nga daga eh. Pero di siya ordinaryong daga dahil meron siyang malakas na pang-amoy kaysa sa iba. Kaya naligtas niya yung tatay niya na muntik na makakain ng lason na leader din ng kanilang grupo. Kaya ginawa siyang taga-amoy ng lason para di mabawasan yung mga daga sa barangay nila. One time, kumuha siya ng mushroom. Tapos niyaya niya yung kapatid niyang si Emil sa bubong para lutuin yung mushroom. Ayun, naluto yung mushroom. Pero di pa nakontento si Remy daga. Kaya pumasok siya sa loob ng bahay para kumuha ng sangkap. At nalaman din ni Emil na lagi pala siyang natambay sa bahay ng matanda para panoorin yung paborito niyang chef na si Gusto. Dahil naniniwala siya sa kasabihan niya na kahit sino kayang magluto. Pero bakit daga? Ang dugyot nyo naman. Biglang nalungkot yung bida natin dahil nalaman niya yung paborito niyang chef ay pumanaw na pagtapos tanggalan ng isang star yung restaurant nila. Gawa ng isang kritik na nagngangalang Anton Igo. Nagising bigla yung matanda at sinubukan siyang barilin kaya nabakbak yung kisame. Nabulabog yung mga nakatira sa taas which is mga daga din. Nagsialisan yung mga daga dahil naglabas si nanay ng lason. Kinuha ni Remy yung cookbook ni Gusto at ginawang bangka para habulin yung grupo niya. Pero napahiwalay siya sa kanila. Naging water slide na yung kanal at nung pag-ahon ni Remy, pumunta siya sa rooftop at nalaman na nasa Paris lang pala siya at katabi niya lang yung restaurant ni Gusto. Nakita nila si Linguini na gusto makakuha ng trabaho. Inabutan niya ng sulat na gawa ni Gusto yung head chef na si Skinner kasi baka makatulong daw since magkaibigan yung nanay ni Linguini tsaka si Gusto. Inobserbahan ng daga tsaka nung multo yung iba't ibang role ng mga tao sa kusina. Nakita ni Remy si Linguini at inisip niyang tagalinis siya at di marunong magluto. Pero sinabi ni Gusto na yan ang akala mo. Agad nagpanik si Remy sa pinaglalalagay ni Linguini sa natapon na sabaw. Bigla naman nahulog si Remy at patuloy sa pagtakbo palayo sa mga obstacle na pinagdaanan niya hanggang sa pigilan siya ng sabaw na binaboy ni Linguini. Naluan niya ng kung ano-anong sangkap para ayusin yung sabaw pero kahit ilang hugas mo pa ng kamay, nag-swimming ka pa din sa kanal ng Paris kaya ang dugyot pa din. Nung titikman niya na yung sabaw, nahuli siya ni Linguini na nahuli din ng head chef dahil akala nagluluto siya tapos di nila namalayan na nahain na pala yung sabaw. Nagkataon na isa palang kritik yung binigyan nila ng sabaw at nagustuhan yung kung ano mang nangyari dito. Pinagtanggol din siya ng ma-attitude na babaeng to na si Kulit. Kaya binigyan siya ng pagkakataon na gawin ulit yung sabaw para sa kanya pa din yung trabaho niya. Paalis na sana yung daga pero nahuli ni Linguini tapos pinaalis kasi baka ipasara yung restaurant pag nahuli silang nag-aalaga ng cute na carrier ng leptospirosis. So pumunta siya sa tabing ilog pero nagdalawang isip dahil sa mga nakita niya kanina. Tsaka di niya alam kung paano gawin yung sabaw. Napansin niya, naiintindihan siya ng daga. Kaya mo ba gawin ulit yung sabaw? Kaya pinakawalan niya, hoping na tutulungan siya. Tumakbo. Isa prank, gawin na natin yung sabaw. Dinala ni Linguini si Remy sa apartment niya para magpahinga. Nung dumating yung umaga, pagising naman ni Linguini, naabutan niya wala na yung daga. Agoy, parang one night stand. Pero it's a prank ulit dahil pinagluto pa siya ng almusal. So sweet. Pero napansin ni Linguini na late na sila tapos di pa nakakakain ng almusal si Remy. Nakapunta na sila sa restaurant nang walang kaalam-alam sa gagawin nila. Di sila nagkakasundo sa mga sangkap kaya nag-time out muna sila sa storage room. At napansin ni Linguini na nagugutom na yung daga kaya binigyan ng pagkain tapos muntik pa sila mahuli ni Skinner kaya mabilisan niyang pinasok yung daga sa loob ng chef's hut. Paglabas nila, bigla nakagawa si Linguini ng parang move dun sa Matrix. Tapos nalaman niya na yung daga pala may gawa nun sa pamamagitan ng paghila niya ng buhok. Kaya sinulit na nila ang kanilang natuklasan. Nag-ensayo silang dalawa hanggang sa gumaling sila sa pagluluto. Sunod na araw, napawaw nila si Skinner dahil nagawa ulit nila yung sabaw. Dahil doon, pinayagan na si Linguini ng head chef na magluto. Pero dapat siyang bantayan ni Kulit.
na mahihirapan ka talagang magkulit sa sobrang stricto. Sa opisina naman ni Skinner, may kausap siyang parang businessman tapos pinagpaplanuhan nilang magbenta ng kung ano-ano gamit yung pangalan ni Gusto. Maya-maya tinignan niya yung sulat tapos ang sabi na anak pala ni Gusto si Linguini. Kaya pinatawag agad ni Skinner yung lawyer niya. Ang sabi sa will ni Gusto na kapag walang pumuntang kamag-anak na magmamana ng yaman, mapupunta yon sa sous chef niya, which is si Skinner. Tapos may expire na yung 2 years na yon sa loob na lamang ng 1 buwan. Kumuha naman ng higla ng buhok yung lawyer sa sombrero ni Gusto para kumuha ng DNA test. Tapos ngayon, tinuturuan naman ni Colette si Linguini pati yung daga niya sa ulo kung paano kumilos sa loob ng restaurant. Yung wag magtatambak ng lutuan kasi papatayin siya ni Colette. Pinapaalala kay Linguini na kailangan nilang sumunod sa recipe tapos mga chismisan tungkol sa issue ng mga katrabaho nila. Habang tumatagal, nagiging komportable na rin sila sa isa't isa. Tapos isang araw, may customer na naghahanap ng bagong recipe. Kaya naisip ni Skinner na bigyan ng lumang recipe ni Gusto na hindi pumatok. Tapos ipapagawa kay Linguini para pumangit yung image niya. So habang niluluto nila yung recipe, pinaamoy kay Remy. Since di nga pumatok yung recipe na yan, kumuha ng random shit sa kusina si Linguini dahil oras na para palitan yung walang kwentang recipe at hayaan nyo yung daga magluto. Nagalit si Colette sa pinaggagawa nila kaya di sila nagkakasundo pero to the last minute, nalagay ni Linguini yung special sauce. Special sauce. Na maya-maya, nagustuhan ng maraming customer kaya sunod-sunod yung pag-order nila ng Linguini Special. Hanggang sa matapos na yung araw, nag-celebrate ang mga tao sa kusina. Pero napansin ni Skinner na may hugis daga sa sombrero ni Linguini. Lumabas si Linguini at pinagpahinga muna si Remy. Nung pumasok siya, sinubukan kunin ni Skinner yung sombrero pero wala na yung daga sa ulo niya. Tara, mag-inom! Pinapunta ni Skinner si Linguini sa opisina niya dahil balak niya siyang lasingin para mapaamin niya na may alaga siyang daga. Pero na bad trip lang siya dahil nagmaoy na si Linguini kaya pinaglinis na lang siya sa kusina ng hating gabi. Si Remy naman pa-chill-chill lang sa Gedli habang nagpo-food trip tapos bigla siyang ginulat ng kapatid niya na kumakain ng di niya alam kung ano. Kaya sinabi ni Remy na I got you homie at pumunta sa kusina para kumuha ng pagkain. Sinubukan siyang pigilan ni Gusto dahil masama yung ginagawa niya. Finally, nagdala na si Remy ng pagkain at pinapanamnam kay Emil para ma-imagine niya yung mga lasa pero di niya gaano ma-appreciate. Basta makakain, solved na ako. Parang yung pusa na binigyan ng karne na magkaibang presyo tapos titignan kung saan siya masasarapan. $200 Wagyu beef versus $20 ordinaryong beef. Ano mas masarap? Sarap nito ah. Sarap din nito ah. Yun lang, masarap. Itatahay ko naman parehas yan eh. So pagtapos mapahiwalay ni Remy, finally, nakabalik na siya sa pamilya niya. Sinubukan niya ikwento yung tropa niyang tao, kaya biglang pinapunta siya ng tatay niya dun sa tindahan na may puro patay na daga. Sinubukan niyang kumbinsihin tatay niya na mabait si Linguini, na di gagi, mabait yun. Tapos lumayo. Dumating yung umaga, naabutan niya si Linguini na natutulog sa kusina. Tapos narinig niya si Colette na papasok kaya siya yung kumontrol kay Linguini habang tulog. Nagagalit sa kanya si Colette kasi iniisip niya yung bida natin snubber na. Kasi ang galing niya magluto kaya ginising siya ng sampal. Walang kaalam-alam sa nangyayari, sinundan ni Linguini sa labas si Colette. Sinubukan niyang umamin, papakita niya na sana pero hinila niya yung buhok ni Linguini at sa sobrang bilis ng pangyayari, salamat sa tropa niyang daga, nagkajowa siya nang wala sa oras. Ngayon, si Anton Igo, yung critic na nagtanggal ng star sa restaurant ni Gusto, binalitaan siya na sumisikat na naman yung restaurant ni Gusto, tapos nagiging bitter siya kasi iniwanan niya na nga dati yun ng bad review. Bakit pa yun sisikat ulit? So ngayon, yung lawyer ni Skinner na-confirm na anak talaga ni Gusto si Linguini. Kaya nagdabog si Idol. Tapos yung dalawa sa kusina, naglalandian kaya nababad trip si Remy kasi tinu-third wheel nila siya. Nagkita na naman sila ng kapatid niya na may kasama ng tropa. Naalala ko dito yung malaking daga sa kapitbahay namin, mas malaki pa dun sa pusa. So pumunta sa opisina si Remy para kuhain yung susi sa storage room para pakainin yung mga tropa ng kapatid niya. Pero bigla niya nakita yung sulat na binigay ni Linguini tapos nalaman na tatay niya si Gusto. Tapos nakita siya ni Skinner kaya kinuha yung sulat. Kaya sinubukan niyang habulin GTA style. Nagtaya-tayaan sila sa lugar ng Paris hanggang sa nahulog siya sa ilog. Pagbalik niya sa opisina, nabigay na nung daga yung sulat kay Linguini kaya sa kanya na ngayon yung restaurant. Sinunog na nila yung mga produkto ni Skinner na ginagamit yung pangalan ni Gusto. Meron na siyang bagong tirahan, masaya sila ng bebe niya. Pero kay Remy, parami ng parami yung pinapakain. Finally, habang ini-interview si Linguini, dumating na si Anton Igo para sabihin na magpo-food trip ako dito bukas. Tapos ire-review ko sa TikTok, wag mo kong bibiguin. Ngayon nag-away sila nung daga kasi sinasabunutan siya habang ini-interview.
Tinanggal siya sa sombrero at nakita ni Skinner lahat ng pangyayari sa taas ng bubong. Nagalit si Remy kaya nag-decide siya tawagin yung buong barangay nila para pasukin yung kusina ng gabi. Nakapasok na silang lahat pero tumigil sila nung pagpasok ni Linguini na gusto mag-sorry sa tropa niyang daga. Pero dahil sa kapatid ni Remy, nakita ni Linguini yung food storage na puro daga kaya pinaalis niya na lang si Remy sa buhay niya. Nag-break sila. Binungungot naman si Linguini dahil kabado siya sa araw ng pagluluto kasama si Igo. Si Emil naman napunta sa patibong kaya niligtas din ni Remy. Sa patibong pala ni Skinner. Nakipag-negotiate siya sa daga. Nagagawa siya ng bagong restaurant tapos yung daga yung magluluto para di siya patayin. Ngayon, balik sa restaurant, kinakabahan yung waiter kay Igo. Sinabihan siya na gusto kong umorder ng perspective. Baliw pala to si Idol wala namang ganun sa menu Ngayon nakawala na si Remy, salamat sa tatay niya. Nagkakagulo naman sa kusina dahil di alam ni Linguini gawin yung recipe dahil wala na siyang daga sa ulo. Pero just in time, nakadating na si Remy pero sinalubong siya ng mga staff na gusto siyang patayin. Pero buti na lang pinigilan sila ni Linguini tapos pinaliwanag na yung daga yung dahilan kung bakit mas malupit pa siya kay Chef Boy Logro magluto. Pagtapos ng malupit niyang storya, nag-walk out silang lahat kasama yung bebe niya. Di ko alam kung na-overwhelm sila sa kwento or nadugyutan din sila sa daga Wala nang staff sa kusina pero buti na lang nandyan yung tatay niya para tulungan siya at tinawag yung buong barangay ng mga daga para tulungan si Remy magluto. Since nabasa ni Colette yung Anyone Can Cook na libro, habang nagdadrama sa kalsada, nag-decide siya na bumalik at naabutan yung kusina na puro daga. At na-witness niya rin yung kinidnap nila na health inspector. Nag-decide si Remy na yung lutuin nila ay ang ratatouille. Isang dish na kinakain ng mga mahihirap na magsasaka sa kanila. Nung pinakain na nila kay Igo yung dish, nagulat siya sa sarap ng pagkain. Napa-flashback siya sa childhood niya at naalala yung masarap na luto ni nanay. Nasarapan din si Skinner kaya sinigaw niya sa kusina kung sino yung nagluto ng ratatouille. Na parang yung nagtrending sa FB dati. Sino yung nagluto ng manok? Napakasarap! Ayun, hinuli din siya tapos magkatabi sila ng health inspector. Ngayon, pinasalamatan ni Igo si Linguini pero tinanggi niya na siya yung gumawa ng ratatouille kasi waiter lang siya ngayong gabi. At sinabi ni Colette, kung gusto niya makita yung chef, kailangan maubos muna yung tao sa restaurant. Kaya nagantay siya hanggang sa ipakita sa harap niya si Remy daga. Inisip niya, sabi na prank to Kaya pinakita ni Linguini lahat ng nangyayari sa kusina at kung paano nila hinayaan magluto yung daga. Nagpasalamat si Igo sa pagkain at umalis. Nag-iwan siya ng magandang review sa kanyang experience sa restaurant pero nawalan din siya ng trabaho dahil napasarado din yung restaurant kasi diba, kinidnap ng mga daga yung inspector. Kaya si Igo naging isang business investor na lang at masayang kumakain sa bagong restaurant nila na kung saan masayang kumakain yung mga tao at mga daga. Happily ever Dugyo. Les poils étaient pignons, les vitons jetaient, et les jantons les hoppas, les chisons les